ayusin. At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Di pa nga tapos eh. Di inaayos. Nakita mo si Andanar gumawa ng ganyan? Si Claire Castro lang ang gumawa niyan. Bakit? Kasi nga, ang anggulo nila, ang gusto nila mangyari, galitin ng galitin ng galitin, idiin ng idiin ng idiin yung mga diskaya. Makikita mo, lahat ng mainstream media, diskaya, diskaya, diskaya. Puro diskaya yan. Wala nang walang congressman na pangalan na lumalabas. Walang Zaldico, Romualdez. Walang ganun. Una, sabi niya, pakiramdam niya is, tayo pa ba na nasa gobyerno, magbibigay lang sana ng isang regalo sa film industry. Siya pang naloko. Niloloko nyo kasi mga sarili nyo eh. Di ba? Yan sinasabi ko sa iyo, Claire. Tanga kayo eh. Mahina si Bongbong kaya hindi nire-respeto. At saka binigyan niya ng lisensya yung mga yan eh. Para manloko eh. Bakit? Inano yan eh. 2020. Wala nang lisensya yan. Tinanggalan na ng lisensya yan nila ng administrasyon ni Duterte. Di ba? Dahil nga ganyan ang sakit ng diskaya na yan, hindi sumusunod sa itinakdang panahon na matatapos yung proyekto. Tinanggalan ng ng lisensya ng administrasyon ng Duterte. Binuhay nyo eh. Kung hindi nyo binuhay yung lisensya niyan, di sana hindi nakakapanalasa yan. Di ba? Binuhay nyo. Bukod sa binuhay nyo, ginawa nyo pang ang kaalyado noong 2024-2025 elections eh. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Ayan na. Ay, magandang araw. Mga banateros worldwide. Magandang umaga, tanghali, gabi sa mga kababayan natin sa Amerika, sa Canada, sa buong Latin America. Mga kababayan natin sa Middle East at sa Europe. Syempre dito rin sa Asia. At ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news. Pwede. Sa balat ng YouTube, ang vlogger na hindi dapat iniintindi, ang vlogger na hindi dapat inaalala, at ang the vlogger na hindi dapat pinakikinggan, si Boss D at your service. At another day, another uratan session with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at tayo balong-balunan, puso, kaluluwa at isipan ng lahat ng mga salot sa lipunan. Mga animal, buwisit, pabigat at walang silbi, switik, salot, mga hindot, palamunin, sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik na mga nasa gobyerno, mga pusher, kawatan at mga kurakot sa pera ng taong bayan, mga magnanakaw at sindikato na bumibiktima sa mga Pilipino, mga demonyo, satanas, mga Judas, mga Barabas, mga Hestas, lahat na, ayan na nga. Oo, at ito na naman tayo na naman ay mag-aatid ng mga walang kwentang mga balita sa bayang Pilipinas. At katulad ng lagi natin paalala, sa mga nanonood ngayon na hindi pa po nakasubscribe, abay dapat mag-subscribe na kayo para may silbi kayo sa bayan. Doon naman sa mga nakasubscribe na maraming salamat. Mag-like naman, mag-share naman at mag-comment para makita ng mga politiko na nanonood dito sa ating channel. Para makita nila mga bossing yung ating mga yung ating mga totoong boses. Oo, dahil dito sa ating channel hindi uso rito ang mga troll farm. Lahat ng mga tao rito nagko-comment, mga totoong tao 'yan. Mga Pilipino na apektado na 'yan sa lahat ng mga kakamkaman dito sa Pilipinas. Diyos mio. Oo, at pag-uusapan na naman natin ng mga walang mga silbing mga balita rito na umiikot, at syempre para updated ang lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Oo, mabuhay kayo mabuhay kayo. At wag na natin patagalin pa. Bakbakan na kagad, simula pa lang para naman kasi baka masyado na kayong nasasawa sa boses ko ba? Kasi ako masyado ako madaldal. Lagi ako maraming kwento eh. Ako kasi yung tipo ng tao na everyday lahat ng mga natututunan ko sa buong araw
ay isineshare ko sa inyo kasi gusto ko dito sa channel natin. Easy-easy lang, relax lang. Hindi tayo dapat masyado nagpapa-apekto dyan sa mga issues ng bayan natin. Dapat yung mga, sabi ko nga, libangin natin yung mga sarili natin. Kasi ito na yung pinakamatagal na 6 na taon sa buong buhay natin. Marami ng mga kurakot na mga naging presidente, vice president, senador, congressman ng Pilipinas. Pero ngayon lang talagang sagad sa buto ang katimonyohan ng lahat ng mga nasa gobyerno. Kaya masasabi natin na sa tagal-tagal natin magantay, palagay ko ito na yata yung pinakamatagal na parang 20 years na. Yung sobrang tagal kasi wala naman talaga tayo nararamdaman, di ba? So sobrang tagal ng pag-aantay natin pero mag-aantay pa tayo. Yung first 3 years nitong pamahalaan na ito, yung pinakamahabang 3 years sa pakiramdam ko, and yung susunod na 3 years parang feeling ko mas mahaba pa. Kasi supposedly itong supposedly ang pamumuno kasi sa bayang Pilipinas simula dapat umaatikabo na yan dapat sa simulang siguro mga first 1 year nailatag mo na yung mga gusto mong mangyari sa bayang Pilipinas kasi hindi ka naman pinanganak ngayon lang tapos bigla ka naging presidente, di ba? Siguro naman kung katulad yan yung presidente natin ngayon na si Bongbong, hindi ba? Hindi naman yan pinanganak ngayon lang ipinanganak niya si Bongbong noong pang 19 kopong-kopong tas naging presidente pa yung tatay niya ng 25 years. Nakita niya yung bayang Pilipinas. At naging local government rin yan, governor din yan. Naging kongresista din yan, naging senador din yan. So, dapat sa tagal-tagal niya na sa politika, at alam niya na ang direksyon niya, papunta siya sa Malacanang, dapat bago pa siya maging presidente, dapat meron na siya kagad na, alam mo yung solido na plataforma na masasabi niyang mag-iiwan ng magandang legasiya niya. Di ba? Kaya lang parang wala, Napapansin niyo? Hindi ko nga alam bakit ibinoto niyo yan? Anak ng guilty sa plunder na si Imelda. Tapos yung tatay, ang dami ninakaw din na guilty rin sa mga paglabag sa karapatang pantao. Tapos binoto natin anak. Kayo lang pala, hindi pala kami. At nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi siya nakikialam sa Congress, hindi rin siya nakikialam sa Senado. Pero binigyan niya ng laya yung Kongreso na mag-grow. Di ba nag-away-away rin sila dyan patungkol sa yung term sharing and all. Pero in terms of corruption, nagbuo nga siya ng independent na tawag dito, Anti-Corruption Commission hindi ba? Nagbuo nga siya kasi nga bukod sa droga, isang pinakamalaki natin talaga yung corruption. So nung panahon talaga ni Pangulong Duterte, medyo nahiya yung mga kurakot. Pero ngayon, grabe. Grabe ang mga kurakot ngayon. Noong panahon ni Pangulong Duterte, yung Speaker of the House hindi na involved sa corruption. Yung Appropriations Commission hindi rin na involved sa corruption. Pero maraming mga corruptions na nakita si Greco Bellica noon at saka si Mark Villar. Kaya nga si Pangulong Duterte, marami siyang mga sinibak sa DPWH. Hindi dahil nagbaha, hindi dahil nagbagyo, pero dahil talaga sila, binibisita nila kasi nga legacy ni Pangulong Duterte yung build. Maraming mga contractor ang naging maayos yung kanilang trabaho, and there are some contractors napalpak yung kanilang trabaho, and they looked into it. Nagtanggal sila ng mga district engineers, mga regional engineers, at name drop sila ng mga congressman na merong kinalaman. Hindi ba? So ngayon, mga bossing, ganun din. Meron ding isang kongresista na na isinasangkot dito sa mga anomalya sa Pilipinas. So ngayon, itong si Arntes, pinauuwi nila, hindi umuuwi dahil doon naging rason yun para tanggalin siya bilang isang congressman.
Marami siyang absent. Tinanggal siya bilang isang congressman. Tapos noong ano na siya, noong feeling ni Teves na pinagkakaisan siya, lumabas yung pangalan ng Zaldico. Dahil according to Teves, bagman daw ito. Di ko alam kung totoo yun o hindi. So may mga ganun ng issue na na paper bag daw ng pera, may pila daw sa opisina, nagbibigayan daw 5 milyon. Parang ganun yung mga sinasabi niya. So alam daw niya yung scam, kaya nga si Teves nagre-request na papuntahin siya ng Senado kasi willing din siyang mag-testify patungkol sa mga kabulastugan dyan sa Kamara, according to. Pero hindi ko alam bakit hindi siya naimbita. Kasi si Magalong ganun din. May whistleblower si Magalong eh. So whistleblower si Magalong pero hindi siya pinatawag sa Congress. Di rin siya pinatawag sa Senate. Di ba? So magtataka ka bakit yung mga willing mag-testify hindi naman nila tinatawag. So ano ba talaga tong mga hearing na nagaganap ngayon sa Congress at sa Senate? Sabi din ni Ben Tulfo nung nakaraan, grandstanding lang yan. Dapat yung mga yan, dinidiretso na sa ombudsman. Pero mas maganda kasi na makapag-conduct muna ng investigation para pag nagdala ka sa ombudsman, talagang solido yung mga pwede mong ikaso ng graft and corruption and plunder. Tama? So maganda rin naman yung mga hearing na yan kasi nga, yung mga taong bayan, gustong-gusto rin talaga yan. So ito ngayon si Sir. Ito ngayon si Zaldico na according to Toby Chanco dapat pinapatawag. Na according to Magalong involved din sa mga proyekto, and according to Toby Chanco himself na ito daw ang naglagay ng mga insertions na magtataka ka dahil sila lang yung nagmamanipulate ng insertions na yun. Kaya since siya ang naglagay ng mga insertions, gusto nilang matawag dyan para magkaalaman na. Kasi doon sa mga insertions, parang doon nagkaroon ng budget yung mga ghost projects. So pinapatawag. Di ba? Ngayon, si Inday Sara, nagsalita rin pala tungkol dito. 2 tao lang daw ang may control ng budget. So kahit ano pang gawin mo, pag ayaw nung 2 tao, which is si Romualdez at saka ito, pag ayaw daw nila, wala yung budget mo. So sila din ang nagdi-decide kung ilang porsyento yung kakaltasin, ilan yung idadagdag, ilan yung ibabawas, sila din ang nagdi-decide. Ganong kalakas ito. So ngayon iniimbita ng tao na pagpaliwanagin ito kasi doon sa listahan na binigay ni Pangulo, binabanatan natin yung mga diskaya dahil nandoon sa listahan. Nasa listahan din yung kumpanya nito, di umano, na sabi niya, wala na daw siya, nag-divest na daw siya. Pero according dun sa documentary ng Rappler, konektado pa rin sa kanya. So ang yabang-yabang nito, nung nakaraan, pinagsasabihan si Inday, na-corrupt daw si Inday, pero pucha, ngayon, nagtatago. Na umattend daw si Inday sa hearing sa Kongreso, pero ngayon, nagtatago. At ito nakakatawa. Merong lookout bulletin yung may lookout bulletin yung mga kontraktor. Bawal sila lumabas, pero ito nakalabas. Bakit? Alam mo, masama ang loob ko Masama ang loob ko dahil nung kami pinapatawag sa Kongreso, ayaw din namin magpunta Ayaw namin magpunta, pero pag hindi kami nagpunta, iko-contempt kami. Kaya napilitan kami magsipagpunta. Noong nagpunta nga kami doon, nakuha nila yung mga addresses namin mga contact information namin. Biglang naglabasan yung mga subpoena sa amin Meron kaming LOA mula sa BIR at kung ano-ano pang panghaharas. Yung nanay ko sa bahay namin lagi na lang daw merong nakamotor na taga DOJ ako, receive doon, mga ganun. Ganun ang ginagawa sa amin. Tapos ngayon, taong bayan mismo ang nagre-request dito na imbitahan sa Kongreso, binablock ng mga taga-Kongreso. Binablock ni Garin, ayaw ni Beke, yung may Beke na congressman, ayaw ni Abante. Hindi ba? Samantalang, sabi nga ni Ungab, ito ang pinaka-corrupt na budget, hindi dinideny netong mga ito. So dito mo talaga malalaman na mukhang nilegalize na nila yung kung ano man yung mga ginawa nilang magic. So ngayon ang pinakamasaklap mga bossing, natakasan na tayo. Sinibak kasi to na appropriations, ipinalit si Kimbo. Sinibak ito meron daw health conditions.
health conditions. Pero panay ang salita naman na against kay Inday Sara. Ngayon, siya na yung nasa hot seat. Binisto na sila ng mga bagyo at pag-uulan. Nakita na rin, bagsakan yung mga proyekto nito. Proyekto na siya yung nag-isip. Nagbagsakan pa sa kanyang probinsya. Diyos ko po, yung mga flood control projects, nagsisipag-gibaan. Nasaan ngayon si Sir? Nasa pasyal. Hindi, may sakit daw. Biglang-bigla naman, Biglang-bigla naman nagpunta ng abroad. Ba't ba nagpunta ng abroad? Pakinggan natin to. Amerika na raw ngayon si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co para magpa-check up. Sa gitna yan ng aligasyong siya ang isa sa mga nasa likod ng mga singit sa pondo noong 2025. Singit sa pondo, di ba? Sabi ko sa inyo. Meron yung mga blankong item sa bicameral na pinirmahan ng presidente. So, kailangan nila malaman kung nasan yung mga yun. Insertions, saan nilagay yung mga pera. Kasi amounting to 14 billion yata yun. So, kailangan itanong sa kanya, total, ikaw naman ang nagsingit-singit nun. Saan mo mga pinagsisingit yun? Yun ang hinahanap sa kanya kasi pinag-usapan dito, corruption eh. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Nasaan si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co mula nang magbukas ang 20th Congress, ni minsan hindi pa siya tumapak sa plenaryo. Mula July 28 hanggang August 27. July to August 27, isang buwan na. Hindi tumapak sa Kongreso. Tingnan ninyo. Si Arnie Tevez, meron siyang nagpunta siya ng Amerika, nagpaalam siya, inapprove. Nagfa-file siya ng leave, inapprove. Tapos, nag-e-extend siya ng leave, ayaw na. Kailangan na daw niyang bumalik. Kasi bawal daw yung masyadong absinero. Meron siyang reason, kasi nga, delikado buhay ko dyan. Kaya hindi ako pwedeng umuwi. Pero, pinauuwi pa rin siya. Ano nangyari after? Dahil dun sa kanyang hindi pagtalima, dahil bawal nga doon yung absinero, tinanggal siya. So siya tinanggal, ito si Zaldi Co hindi pa tinatanggal. Walang hiya. Ito palang Ako Bicol. Ang lakas pala talaga nitong Ako Bicol kasi dalawa pa rin yung kanilang yung kanilang representative. Kasi yung malaki yung pisngi, ano bang nun? Bicol Saro yun, di ba? Hindi pala Ako Bicol, Bicol Saro yata yun eh. Pero taga Bicol din. Pero dalawa ang seat na nakuha ng Ako Bicol. Lakas sige, diretso. So siya, immune siya sa pag-absent, unlimited. Pero si Tevez, tinanggal nila bilang congressman dahil matagal na siyang hindi nagpapakita sa Kongreso. Actually, before siya tinanggal, sinuspindi muna siya. Parang 2 weeks yata. Hindi ba? Pero ito, kahit isang beses, di pa tumungtong. Congressman pa rin siya ngayon. Sunod-sunod ang mga pag-absent niya. Yung iba, walang abiso. Isang beses lang daw nagpaalam. Ang madalas niyang dahilan ay nasa distrito o nasa committee meeting siya. Kinumpirma ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na nasa Amerika si Co para raw sa medical treatment. Medical treatment? Ano kaya sakit nito? Kasi usually, magaling naman mga hospital dito Magaling naman yung St. Luke's, magaling naman yung Medical City. Magaling naman yung Makati Med. Marami mga magagandang hospital dito na state of the art din naman. Punta ka ng hospital ng Maynila, kompleto ron. Ano sakit niya para siya ay magpagamot sa Amerika? Tingnan natin. Sa pagkakaalam ko... Pagkakaalam mo? Walang hiya ka? Anong klase kang spokesperson? Wala kang alam? Sa pagkakaalam mo lang, dapat alam mo. Ikaw nga yung spokesperson Mas matagal ka pa yata mag-makeup kesa alamin kung ano nangyayari dyan He's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Pero kampante naman ang kapartido ni Co na si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Tingnan natin anong sakit baka naman sobrang lala. Tingnan natin. Kasi may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure. Anak ng tinapay. Mababa lang pala blood pressure. Punta sa lahat naman ng masasarap ang kinakain, ikaw mababa ang blood pressure
Ganyan yata talaga pag vampira eh. Pag vampira, laging puyat eh. Usually, bumababa ang blood pressure mo pag lagi kang puyat. Diba, low blood ka? Oo, pero lintik ha, baba ng BP ha. Bakit? Tsaka ganito, kayang gamutin to sa Pilipinas. Ba't kailangan pa mag-abroad? Ang gagaling ng mga doktor dito ha. Oo, kinukuha nga yung mga doktor dito sa ibang bansa dahil sa uhusay eh. Pero yung mga ganitong sakit, naknanto ko, kahit over the counter ng mga gamot, makakakuha ka eh, di ba? Oh, pero ito, wow, sosyal. Sa Amerika pa magpapagamot ha. Dahil pera ha. So, I mean, may ikakandak. May kakandak na extensive check-up. Gano'n ka-extensive yan? Oo. Hindi ba kayang gawin dito yung mga check-up na yan? Di ba? Sabagay, karapatan naman niya yan. Binigyan siya ng travel authority ng Speaker of the House. Siyempre, magkaibigan yan. Oh, hindi ba? So, baka naman, deserve naman yan. Expensive check-up. Pero habang nagpapacheck up si Cos sa abroad, namumuro naman ang pangalan niya sa usapin ng budget insertions. Sa huling pagdinig ng House Infra Committee nitong Martes, itinuturo ni Navotas Representative Toby Chanco na nagsingit umano si dating House Appropriation. Again, sino nagtuturo? DDS ba? Hindi, di ba? Marcos alay. Yung nagtuturo sa kanya. Sabi ko, ako binabalita ko lang kasi nasa balita naman. Baka magdemanda na naman kayo. Demanda pa naman ang demanda yan. Hilig-hilig gumawa ng magic tapos demanda ng demanda pag nasisita. Kayo masyadong pikon. Wag na kayo kasi mag-politiko. Mag-business na lang kayo. Mag-business na lang kayo. Ang hirap naman kasi kayo na nga yung politiko, kayo pa yung businessman eh. Sabi ni Toby Chanco, si Toby Chanco, BBM yun. Alyado ni BBM yun. Bakit kaya niya binibisto itong bata ni Romualdez? Bakit kaya? Ano kaya? Nag-aaway na ba si Bongbong tsaka si Romualdez sa tingin nyo? Meron na ba silang conflict? Kasi para ganituhin ni Toby Chanco itong si Saldico. Ibig sabihin meron talagang mga nilulutong malulupit to o meron nagka-double crossan dito siguro, baka hindi patas yung hatian. O pwede rin ako nag-speculate lang kasi magtataka ka magkakaalyado tapos nagrarambulan. Hindi ba? Magkakaalyado tapos naghaharangan. Ano nangyari? Chairman Zaldico ng higit 13 billion pesos sa pondo ng bersyon. 13 billion, no? Oy, Zaldico, mahiya ka. 125 million kay Inday Sara. Kung makapagsalita ka kay Inday Sara, parang sobrang laki ng ninakaw sa Pilipinas, naipaliwanag naman niya sa COA yun. Samantalang ikaw, 13 billion, hindi mo masagot. Ikaw ba talaga gumawa? O inutos lang sa'yo? Naku po, delikado ka, Zaldico. Delikado ka dito kasi, sabi ko sa inyo si BBM, traidor yan. Sobrang traidor yan. Unang-unang tinraidor niya, si Pastor Apollo Kibuloy na ang laki ng naitulong sa kanya nung kampanya. Sunod na tinraidor niya, si Inday Sara. Sumunod na tinraidor nila, si Pangulong Duterte. Sino pa yung tinraidor nila? Si General Torre, tinraidor nila. Ang daming pinagpapagawa, tapos tinanggal nila. Walang sabi-sabi. Ginawang aso na tinapon na lang sa isang tabi. Pagkatapos ito, sino pa yung tinrider nila? Yung kaalyado nila ng mga diskaya. Tumakbo yun under ticket nila, sumumpahin sa kanila. Pinakinabangan nila yung pera niya nung kampanya. Di ba? Yan ang standard bearer ng Partido Federal ng Pilipinas, kalaban ni Vico Soto sa Pasig. Kita mo ngayon, tinatapon na nila sa ilalim ng bus. Kasi nga, sabi ko nga, itong mga to, hindi dapat pagkatiwalaan dahil galing to sa pamilya ng mga satanas Hindi naman magbubunga siguro ng mabuting taong iluluwal yung parehas ng demonyo si Marcos Sr. at saka si yung asawa niya, 'di ba? Kaya mag-ingat ka, Zaldico, kasi mukhang nakikita ko dito. Binubuwag nila yung tandem yung dalawa ni Romualdez. Tapos mukhang ikaw ang magiging fall guy dito. Mukhang ikaw ang ilalaglag nila. Kasi hindi naman naamin si Bongbong may kinalaman siya. Hindi rin naman naamin yung pinsan niya na may kinalaman siya. So ngayon, hindi ka rin naman nila pinagtatanggol. Ang mga nagtatanggol lang naman sa'yo, ewan ko kung anong usapan yun nila Abante, nila Garin.
Pero yung speaker mismo, hindi rin nagsasalita. Sobrang tahimik. Sobrang tahimik nung speaker. Hindi mo ma-interview, hindi nagbibigay ng komento, basta wala lang. Tapos hindi binabanatan ng media, hindi binabanatan ng vlogger, hindi binabanatan ng mga aktivista at mga makakaliwa. Magugulat ka, bakit? Kaya ingat ka, Boss Saldico, kasi mukhang ikaw talaga, mukhang ikaw yung napipili nila na masisisi dito sa lahat ng mga nabisto ng kalikasan nagbisto sa kanila Bicameral Conference Committee. Git naman dyan ni Garbin, huwag sanang puro akusasyon lang. Dapat may ebidensya yan. Kung may katotohanan man at may irregularidad, ang tamang action dyan ay mag-file siya ng kaso. Wala pang pahayag sa ngayon si Ko. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Ayun mga bossing, ayun na nga mga bossing. Hindi ba yan yung una na sino ba nagbibisto sa kanya? Ito naman nagbibisto sa kanya. 13 billion sa kasi di ba? Doon makikita mo kasi doon sa records sino yung proponent. Okay? So ang sinasabi ko, doon sa 13 billion, si Congressman Saldico is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Yan ang nagbibisto sa kanya. Bago nyo kami demanda nyo muna yan, ha? Grabe kayo, ha? Demanda nyo muna yan. So, nasa na si Saldico? Bakit si Saldico pwede mag-absent, hindi natatanggal? Bakit si Saldico hindi maipatawag? Anong klaseng hearing yan? Yun nga yung sinasabi nito ni Choby Chanco na yan daw hearing sa Congress, wala yan, basura daw yan. Siya mismo nagsabi, taga-Congress yan, ha? Basura daw yan. Bakit? Kasi, paano meron kang mariresolba kung ang ipapatawag mo lang dyan, DPWH, District Engineer, Regional Engineer, Contractor. Dapat ipatawag din natin yung mga kongresista. Halimbawa, may ghost project sa first 6th District ng Bulacan. Dapat yung magsalita yung proponent or yung sponsor ng proyekto na yun na congressman. Di ba? Dapat ganun. Kaya lang sabi ni paano magiging sasabihin natin na patas itong hearing na ito kung yung mga congressman hindi natin pwedeng ipatawag. Hindi ba? At speaking of that, mga bossing, ito na nga yung sinasabi natin na nakaraan na misdirection. Pakinggan natin yung isang magaling na Duterte vlogger or blogger, yung kanyang nababasa dito sa mga nangyayari na to sa mga kontraktor sa Pilipinas. Social media activist ang umano'y misdirection ng pamahalaan sa issue ng flood controls. Samantala, nanawagan ng isang retiradong general sa PNP-CIDG na imbestigahan ang mga sangkot. Si MJ Mondehar magre-report. Binabato ng putik. Wala namang putik, wala namang ulan. Sana kakakuha ng putik to mga to. Anak ng putik naman. Alam mo talaga na may mga nagpondo rito. Merong mga umaano dito. Merong mga sumisingit dito na mga utos-utos yan. Sabi, sige, guluhin nyo yun. Para lagi ang balita na sa Diskaya, para sila lang ang sisihin ng sisihin. Tapos kanina nagsalita ang Malacanang, wag naman tayong gumamit ng dahas. Tangak pala kayo Dinimonize yun na tong contractor na to Tapos ayaw nyong gamitan ng dahas. Sa balita, puro sila na lang ang balita. Mamaya papakita ko sa inyo, puro sila laman ng balita. Eksena yan, Huwebes ang umaga, September 4, sa gate ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Diskaya! Diba? Sisigaw mo, Diskaya ikulong. Pwede ba magkulong ka basta-basta? Putang. Kung pwede ka magkulong basta-basta, kukulong ko kayo lahat Diba? Bago ka magkulong, kailangan muna ng kaso sa korte. May kaso na ba to sa korte? Kung meron na, antayin natin yung sasabihin ng judge. Walang hiya kayo, gusto niya kagad ikulong, yung mga diktador kayo. Paano maayos ang bansang Pilipinas kung hindi kayo sumusunod sa batas? Nagbabato ng putik at tinawag na magnanakaw ang may-ari ng kumpanya ng sumugod na Disaster at Environmental Group. Hinahanap din nila ang may-ari ng Disaster Environmental Group. May ganun palang grupo, di natin alam. Ilan tong mga to, ang gugulo nyo talaga St. Gerard si Sam. Wala kayong silbi sa bahay. Imbis naguhugas kayo ng mga pinggan, nag-aaral kayo, nandiyan kayo.
Nagkakalat kayo. Dapat talaga itong mga to pagtatadyakan pa uwi. Kaya na kamakailan ay humarap sa Senate hearing kaugnay ng anomalyang flood control. Pero ayon sa social media activist na si Mark Lopez, may nagaganap na misdirection para ilihis ang galit ng publiko. Doon ako medyo MJ, doon ako medyo nagulat na parang bakit parang yung Philippine state-controlled media ang nagpapakalat ng Yun pa PTV, Philippine State-Controlled Media. Tapos ang laman aktivista. Imagine, taxpayers money ang nagpapatakbo. Diyan, nagpo-propaganda ng ganyan. Parang sinisisi lang yung mga diskaya. Malalaman nyo na meron talaga silang plano sa mga diskaya. Kaya mga diskaya. Alam nyo lahat ng mga kaibigan nitong mga Marcos na to, itong unity team na to, itong partido nila, umanda kayo. Umanda kayo, malalagas kayo lahat. Gagamitin kayong gagamitin kayong bala sa kanyon. Ito na isa, kaalyado nila, ginagawa nilang bala sa kanyon. Kanyang balita. Giti Lopez, ginagamit ang issue para ituro lang sa contractors ang sisi. Doon dinadala ang atensyon ng taong bayan na ito lang mga kontraktor ang pinag-iinitan. Kasi itong mga kontraktor na to, yes, may kasalanan niya. Meron yan, may kasalanan ng mga kontraktor. Kasi naging kasapakat sila sa korupsyon at sa kanila idinaan yung korupsyon. At kumita sila sa mga korupsyon na yan. Nilegalize nila yung korupsyon sa mga amongst themselves So tama lang din. Kaya lang, yung hindi lang talaga natin gusto dito is mga aktivista na to, wala namang nagawang mabuti sa bayang Pilipinas tong mga hayop na ito Naniniwala pa ako kung yung mga gumagawa ng ganyan, yung mga Tricycle Association of Pasig, mga Manggaan Pasig flood victims. Di ba yun sana? Hindi mga aktivista to Ang sinisigaw, Marcos panagutin, Duterte ikulong, ganun Ilan itong mga to? May pananagutan talaga yan. Kailangan nila talagang humarap din sa batas, Pero sa akin, actually sila ang least guilty. Para kay Lopez, mas dapat panagutin ang mga kasabwat sa gobyerno na tinawag niyang real. Yes, yung sino ang nagplano nung proyekto at sino ang backer nung construction firm na ito para gawin yung corruption nila. Yun. Plunderers at masterminds ng korupsyon sa flood control. Dapat ang pagtuunan natin ng pansin, sino ba sa gobyerno, sino ba talaga ang may sala dito o sino talaga ang mga mastermind nito dahil hindi ito gawain lang ng mga kontrakto. Ayon naman kay retired Air Force General Romeo Poquis, hindi Kongreso kundi PNP-CIDG ang dapat kumilos. Giit niya, kung seryoso ang Marcos Jr. government sa paghahanap ng hustisya, dapat magsagawa na walang tigil na investigasyon at magsampa ng kaso ang mga pulis. Nanawagan din siya sa mga huwes na agad. Yun ang problema si Bongbong, nagkakagulo na itong mga tao. Nagpunta doon sa Cambodia. Namasyal. Hindi, may official visit naman. Ikaw naman, Boss Dado. Namasyal. Umalis na ibang bansa. Akala ko pa naman seryoso siyang ayusin to. Di daw siya alis hanggat hindi na ayos to. Ang gulo-gulo pa, umalis na. Dapat, at saka hanggang ngayon, nandoon pa lang siya sa pagbubuo. Pagbubuo pa lang ng Independent Commission. Nagbubuo pa lang siya. Anak ng tinapay. Akala ko ba, urgent ito? Bakit parang wala kayong sense of urgency? Umalis pa kayo, Saan ka naman? Naglabas ng arrest order sa mga sangkot. Mabala ni Poquis, posibleng mangyari sa Pilipinas ang sitwasyon ngayon sa Indonesia, kung saan nagkakagulo dahil sa mga kilos protesta laban sa korupsyon sa gobyerno. Yun ang masaklap. Baka mamaya, naghihikayat lang itong mga aktivista na ito na gawin yung nangyari sa Indonesia. Huwag natin gagayahin yun. Kasi kailangan lagi tayong lagi tayong may respeto sa batas. At saka kailangan lagi tayong may tiwala sa batas. Because without yung mga laws of the land, tayo, para tayong Manila Zoo.
O para tayong Manila Zoo. O wala tayong batas kasi sa mundo ng hayop, sa gubat, walang batas diyan eh. Para tayong mga tiga-gubat. No. Sa huli, gate ng mga kritiko, accountability ang dapat makita ng taong bayan sa issue ng flood control at iba pang mga anomalya sa pamahalaan. At huwag ibaling ang sisi sa nakaraang administrasyong Duterte para ilihis ang usapan. Pero bakit wala tayong nadidinig na kung sino bang mga congressman, sino ba talaga ang mga other government officials, executive, ang may pakana nito? Ang malukot pa nga dito, MJ, alam yung playbook ngayon, ipapasa pa yata ito sa dating administrasyon. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mo. Ayun, ang pinakamasaklap doon. O, ito pa, isang balita. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng balita sa mainstream media. Kaya alam mo na organized talaga eh. O, magkakasapakat talaga eh. Mainstream media, mga aktivista. O, talagang alam mo na may direction. Yun din sinasabi ni Richard eh. Yan din sinasabi ni Richard na parang parang organized yung atake sa akin . Nag-sorry na siya na nakaraan pero wala akong pakialam kay Richard, bahala sa buhay niya. Pero dito makikita mo na somehow yung sinasabi ni Richard may katotohanan din eh. Na kapag inatake, kapag gusto ng mga nasa gobyerno ito lang yung atakihin, ito lang yung aatakihin. Si Wawaw, hindi siya nabibalita na ganito. Si Wawaw yung madaming mga ghost projects. Talagang sobrang kawatan yung Wawaw na yun. Pero hindi siya ang laman ng balita. Ang laman ng balita, yung Diskaya. Anong meron ng Diskaya? Mga nakaw na hindi maipaliwanag na yaman. Yun lang ang meron sila. Pero wala silang ghost project. Substandard. Katulad nitong binabalita na to, substandard yung proyekto. Tapos ng kumpanya ng pamilya Diskaya ang proyekto sa Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Maynila. Ikinadismaya yan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ngayong araw dapat matatapos ang reconstruction nitong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila. Ito sana ang magiging tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Pero sumapit na ang deadline, hindi pa rin tapos ang construction. Inabutan namin si First Lady Liza Araneta Marcos na umiikot sa gusali pero hindi na ito nagpaunlak ng panayam. Nadiskubre na walang alulod ang gusali. Ang sinima, ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ang elevator, hindi pulido ang finishing. Ang ibang silid, cement finish sa halip na naka-tiles. Ang contractor nito, ang Great Pacific Builders and General Contractor Inc. na pag-aari na naman ng mga Diskaya. Nako, Diskaya na naman. Di ba? Diskaya na naman. Ghost project ba yan? Hindi, substandard. Sabi nila. Sabi nila substandard. Sino nagsasabi substandard? Abogado. Abogado? Dapat nagsasabi substandard yan, engineer. Di ba? Maintindihan ko pa kung sino nagsabi, ito si engineer ganito. Kasi dapat daw hindi ganito. According dito sa plano, dapat naka-tiles. Baka naman mamaya in-approve na budget, hindi talaga naka-tiles yan. Alam mo yun? Kaya sabi ko, ay matindi. Kahit si Claire Castro, gumagawa na siya ng dahilan para talagang ma-highlight etong mga Diskaya. Kasi nga, yung Diskaya pwedeng idikit sa... Sasabihin na naman, natutong mangurakot yan nung panahon ni Duterte. Pero kaalyado ni Bongbong. Hindi niya mabanggit na kaalyado ni Bongbong to sa politika tapos dinidikit niya nang idinidikit sa mga Duterte. Walang Diyos. So dito talaga makikita mo na kawawa kayo mga Diskaya kayo. Yung sinapit ni Napoles, sinapit ni Bantag, sinapit ni Tevez, sinapit ni Pastor at sinapit ni Pangulong Duterte. Kung sa kanila nga na mga malalaking tao nangyari yan, sa'yo pa kaya. Kawawa kayo, napakamalas ninyo. Kabobohan nyo rin kasi Ang yabang-yabang nyo, ayan tuloy. Di ba sabi nga nila, yung mga tao na nagtataas sa kanilang mga sarili, ibinababa ng Diyos. Nagtiwala kayo kay Bongbong. Anong ginawa sa inyo ng pinagkatiwalaan nyo? Alyado nyo. Ayan, ginagamit kayo ngayon as diversion for their incompetence. Kayo daw ang may kasalanan ng mga kasalanan nila. Yari kayo. Higit 107 million pesos ang halaga ng kontrata. Dapat lang nilang ayusin
At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Di pa nga tapos eh. Di inaayos. Oh, di ba? Oh, ito. Nakita mo si Andanar gumawa ng ganyan? Hindi, di ba? Si Claire Castro lang ang gumawa niyan. Bakit? Kasi nga, ang anggulo nila, ang gusto nila mangyari, galitin ng galitin, idiin yung mga Diskaya. Oh, yun ang plano talaga nila. Makikita mo, lahat ng mainstream media, Diskaya. Puro Diskaya yan. Walang congressman na pangalan na lumalabas. Walang Zaldico, walang si Romualdez. Walang ganun. Kung wala silang magagawa, lalo itong hindi magiging maganda ang resulta, might as well, humarap na lang sila sa kaso. Dismayado si First Lady, lalo't tulong raw sana ito sa film industry. Una, sabi niya, pakiramdam niya is, tayo pa ba na nasa gobyerno, magbibigay lang sana ng regalo sa film industry. Siya pang naloko. Niloloko yung kasi mga sarili nyo eh. Di ba? Yan sinasabi ko sa iyo, Claire. Tanga kayo eh. Mahina si Bongbong kaya hindi nire-respeto. At saka binigyan niya ng lisensya yung mga yan eh. Para manloko eh. Bakit? Inano yan eh. 2020. Wala nang lisensya yan. Tinanggalan na ng lisensya yan nila ng administrasyon ni Duterte. Di ba? Dahil nga ganyan ang sakit ng Diskaya na yan, hindi sumusunod sa itinakdang panahon na matatapos yung proyekto. Tinanggalan ng ng lisensya ng administrasyon ng Duterte. Binuhay nyo eh. Kung hindi nyo binuhay yung lisensya niyan, di sana hindi nakakapanalasa yan. Di ba, binuhay nyo. Bukod sa binuhay nyo, ginawa nyo pang kaalyado noong 2024-2025 elections. Eh. Di ba? Walang Diyo kayo. Kayo may kasalanan yan. Kung yan, hindi nyo na ni-reinstate yung mga lisensya niyan, di sana, wala nang yaman yan. Montokin mo, from 2022 to 2025, ganun na karami yung sports car nila. Hindi, sa bagay, yung iba naman daw, pandemic pa nila binili. Hindi ba? So, mas masakit yun. Pero hindi pa po natin nakausap ang Pangulo patungkol dito. Pero definitely, pag nalaman din niya to, magagalit po yun. Magagalit. Tapos, anong magagawa nung galit niya? Wala. Galit lang siya, ganun. Pero may gagawin? Wala. Magbubuo ng boy band para mag-imbestiga. Meron namang ombudsman, meron mas CIDG, meron mas NBI. Hindi ba? Bakit hindi niya utusan yung mga yun? Bakit bubuo pa siya ng sarili niyang pinili niyang mga tao? Bakit? Para yung direksyon ng investigasyon na gusto niyang tahakin, yun ang tatahakin. Patay tayo dyan. Ang inspeksyong ito, patunay na hindi lang flood control projects ang may sabit, kundi kahit ang ibang infrastructure project ng DPWH. Hahabulin daw ng gobyerno ang mga Diskaya para ipaayos ito. Iimbestigahan din ang nangyari at posibleng kasuhan ng civil liability at estafa ang kontraktor. Nagbabalita mula sa frontline. Diba? So, kasuhan nyo na lang kaagad. Bakit kailangan pang gumawa pa tayo ng mga ganitong balita? Sinasayang nyo lang yung ito pa, bilyonaryo. Ito rin yung kanilang balita tungkol sa mga Diskaya. Sige, Diskaya, ginusto nyo yan eh. Pati sa Maynila, meron silang problema. Matindi pala talaga itong mga Diskaya na to. Dapat pala talaga itong mga to, pag napatunayan may kasalanan, dapat hindi ito ikulong. Dapat ipako to sa krus. Sabi ko nga, ipako to sa krus na umiikot. Para hindi lang sila naubusan ng dugo, nahihilo pa sila para talagang doble-doble hirap. Ng Manila Local Government ang mga flood control contractor na hindi umano nagbayad ng buwis. Kabilang dito ang ilang kumpanya ng pamilya Diskaya. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Manila City Hall. Paulo, magkano ang sinisingil ng LGU?
Willard, nasa kabuuang 255 million pesos ng contractor's taxes ang sinisingil ngayon ng Manila local government. Of that figure, 247 million pesos ang unpaid, habang lampas 8 million pesos naman ang nabayaran ng contractor's tax. Kabilang sa mga sinisingil ka ay ang ilang firms ng pamilya Diskaya tulad ng St. Timothy Construction Corporation, Great Pacific Builders at yung Amethyst Horizon Builders. Pero yung iba, ano yung mga kumpanya na hindi nagbayad ng buwis? Hindi, imposible naman puro Diskaya lang yan. Meron din sigurong iba. Bakit hindi nabanggit? Bakit Diskaya na naman? Kayo talaga, Ngayon kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, nagawa raw yung mga proyekto mula 2022 hanggang 2025. Under our tax code, 82.6%. 82.5% of 1%. So ano pong ibig sabihin nun? Let's just 82.5% of 1%. So let's put that into real numbers. That is 82,000 pesos, 8,250 pesos per million. Batay sa dokumento ng city government, nasa 15 ang nakuhang projects ng St. Timothy na nagkakahalaga ng 18.2 million pesos. Yun yung kanilang delinquency naman sa contractor's tax. Ang Amethyst Horizon naman, 6 ang nakuhang proyekto at lampas 2.75 million pesos ang delinquency sa contractor's tax. Ang Great Pacific... Walang hiya kayo. Ang yabang-yabang nyo kung makapagpakita kayo ng mga sasakyan, mga mamahalin yung mga mga bato-bato sa bahay nyo, Lucky Charm. Kaya alam mo sino mang feng shui expert nyo. Mga Diskaya, kung sino man yung feng shui expert nyo, tsaka kung sino man yung nagsasabi sa inyo, swerte to, swerte yan. Itapon nyo na yan. Pauwi, nyo na, tanggalin nyo na yan, yung feng shui expert nyo, kasi malas kayo. Hindi kayo swerte. Swerte lang kayo saglit, pero mamalasin na kayo habang buhay. Hindi na ito malilimutan. Di ba yun ang gusto ng mga Diskaya? Hindi sila makalimutan. Ito na. Ito na yung pinanalangin nilang kasikatan habang panahon. Sa tuwing maririnig ng tao ang apelyidong Diskaya. Oo, sigurado talagang hindi nila makakayanan yung nakadikit na sa kanilang mga pangalan. Pacific naman may 2 nakuhang proyekto at ito ay nasa 2.13 million pesos. Suma total, Willard, at least 23.14 million pesos yung delinquency o hindi pa nababayaran na taxes ng mga firms ng pamilya Diskaya pagdating sa contractor's tax dito sa lungsod ng Maynila. As to kung magkano yung mga amount ng projects na nakuha nila, ayon kay Mayor Isko, umaabot umano sa 3 billion pesos ang nakuha ng mga kumpanya. Dagdag pa ni Mayor Moreno, bibigyan raw ng sapat na panahon ng mga kumpanya para magbayad. At sakali raw na hindi sila magbayad, ni Mayor Isko, mabablacklist daw sila dito sa lungsod. Sa ngayon ay patuloy nilang sisingilin maging yung mga contractors na una ng... It's about time. Tama yung ginagawa mo, Isko. Tama yan. Kung hindi naman talaga kung talagang may kasalanan, talagang kailangan papanagutin natin. Yung mga Diskaya na yan, kailangan natin, durugin talaga natin yung mga yan. Hindi tayo dapat nagpapadala sa mga yan, eto, yung isang balita naman ng malahayop daw na proyekto. Ito, DPWH pa rin. Ito, wawaw to wawaw. Ito ang issue ng mga Diskaya. Hindi natapos sa oras yung ginawa, substandard. Pangalawa, hindi nagbabayad ng buwis. Pangatlo, sobrang yaman yung mga sasakyan, mukhang may problema din sa duties and taxes. At kung ano-ano, pero wala talaga silang wala silang ghost projects Kasi kung meron, sigurado ako na ibalita na. Pero mukhang wala. Itong wawaw meron. Ito, pakinggan ninyo itong balitan to. Patay na pilit binubuhay umano ang isang ghost project sa Plaridel, Bulacan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, 3 weeks ago lang pala ito sinimulan. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kaitor. Gabundok na lupa at mga nakatiwangwang na bakal.
Ganyan ang dinatna ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isang flood control project sa Plaridel, Bulacan na dapat sana ay tapos na. Pero ang tanong, nasaan ang proyekto? Nitong nakaraang taon pa raw idineklarang tapos na ang isang flood control project dito sa Plaridel, Bulacan. Ang dapat na isang river wall, kung makikita nyo sa kinatatayuan ko, maliit na bahagi lang ang sementado at karamihan puro lupa pa. Gago, no? Walang hiya talaga, no? Nakita nyo naman, di ba? Yan ang dapat na binibitay patiwari. Oh, dapat yan pag binigti yan sa betlog nakatali yung hindi sa leeg para matagal mamatay. Sa napag-alaman ng DPWH, 3 linggo pa lang ang nakakalipas nang simulang gawin ang proyekto. Pero ayon sa contractor, 3 buwan umano nila itong trinabaho. Bayad sila ng buong 96.5 million pesos. Ayon pa mismo kay Dizon, ang tawag ko dito, patay na pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao to mga taon to. Alam mo, very good. Ako naniniwala ako dito kay Vince Dizon. Magaling to. As in magaling to. Ang mentor nito si Art Tugade. Kaya feeling ko under his leadership, feeling ko magiging okay. Pero imagine 3 years nang nagnanakaw mga punyeta na yan. Diba? 3 years na? O ngayon pa lang sila mag-aayos ng kanilang mga trabaho, matatapos na sila. Ano kayang ma-accomplish nila? Diba? Kung for the first 3 years, wala silang infra, puro ghost project, wala nang infrastructure plan, puro ghost projects pa. Tapos, next 3 years, anong accomplishments nila? Diba? Hirap, no? Hirap din itong administrasyon na to. Walang may iwang tumatak sa Pilipino, kundi yung mga utal-utal niya, ngiwing-ngiwi niya, at saka yung mga highlight na mga speech niya na paligoy-ligoy, parang lasing na mga speech at saka mga kung ano-anong pinapangako na hindi naman matupad. Naman sinibak na sa pwesto si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siyang pumirma raw sa proyektong ito. Hindi lang yan, may kasunod pang sibakan at kasuhan sina Bryce Hernandez at JP Mendoza ng DPWH, gayon din ang contractor na Wawaw Builders na ang presidente ay si Mark Arevalo. Mahayop na wawaw na ito. Kung ako kay Mr. Arevalo, I should just turn myself in right now. Humarap si Arevalo sa Senado pero umikot lang sa tanong tungkol sa ghost projects. Ngayon, blacklisted na ang Wawaw Builders for Life. Yan, good job. Blacklisted for life. Pero mas maganda, Masilya Electric ang hayop na yan. Yan ang merong ghost projects na flood control. Yan yung talagang contractor na masasabi natin, satanas talaga. Yan dapat sinusunog na yung bahay niyan, wag naman sana. Yan yung dapat na binabato yung gate, ganyan na mga putik, binabandalize. Ito yung dapat na talagang sinisingil natin dahil klaro nagnakaw to sa pera ng taong bayan. Ngayon, yung mga diskaya, kung meron sanang mga ganito na maididikit sa mga diskaya, sana justifiable yung mga ginagawa sa kanila. Pero makikita natin even si Claire Castro, wala siyang makitang ghost project na itong mga diskaya. Kailangan niya pang i-scrutinize bawat sulok ng construction na ginagawa nila na makikita mo naman may output kahit papano, medyo mahinang klase nga lang. Pero sino may kasalanan? Ba't kayo kumuha ng mahinang klaseng contractor? Diba? Mapupunta ba yan dun sa mga diskaya na palpak kung hindi nyo ibinigay sa kanila? Sinasabi ko sa inyo At hiniling na ring isama si Arevalo sa lookout order. Pero para kay Dizon, hindi pa rito nagtatapos. Hahanapin namin nga itong mga multong to. Hindi tayo titigil. Hanapin natin nga to. Gagawan daw ng paraan ni Dizon para mapaayos ang mga nabistong proyekto. Nagbabalita mula sa frontline. Good job, good job. Pero marami pa daw Marami pa daw na mga na mga
projects daw sa Cebu. Pati lang mo 80 daw yata sa Cebu na ghost project. Nako po. Sige. Yung lookout bulletin, tingnan nga natin sino-sino yung mga hindi na pwedeng lumabas ng Pilipinas. Ay, hindi pwede naman. Lookout order lang to. Ibig sabihin, lahat ng galaw mo, nakamatsyag na sila sa'yo. Saan ka man magpunta, naka-alarma na yung passport mo sa immigration natin. Ito, pasok. Inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin ang 43 personalidad na iniimbestigahan kaugnay sa flood control issue. Kabilang dyan ang mag-asawang sina Sara at Curly Discaya, ang magkapatid na sina Alex at Raymond Abelido at iba pa. Nasa Lookout Bulletin din ang ilang DPWH officials. At iba pa, ilagay nyo lahat yung basahin nyo kayo naman, namimili kayo ng binabasa Basahin nyo lahat, binasa nyo na yung 3, hindi nyo pa binasa lahat. Kaya, nina Undersecretary Maria Catalina Cabral, Project Director for Flood Control Management Ramon Ariola III, Director for Internal Audit Service Luz de la Rosa, at iba pa. Ayon sa Department of Justice, ito ay unang batch pa lang base sa hiling ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta. Paglilinaw naman ng immigration, hindi mapipigilan ng lookout bulletin ng mga nasa listahan na makalabas ng Pilipinas. Imo-monitor lang daw nito ang kanilang paglabas at pagpasok sa bansa. Ayan. So, lookout bulletin. Sana magkaroon na rin ng HDA to, hold departure o HDO, hold departure order. Para talagang hindi na makalabas ng Pilipinas itong mga to. Dahil sa dami ng mga nakulimbat ng mga to, mabubuhay yan sa abroad at least siguro mga good 10 years. So, pagbalik niyan dito, wala na yan. Nakalimutan na yan. Kaya kailangan talaga itong mga to, itong mga kontrakto. Ako, pabor ako dito sa mga ginagawa nating pag-iimbestiga, sa mga kontraktor, bababoy sa mga kontraktor dahil kasapakat sila Bagamat, sabi nga ni Mark Lopez, sila yung least guilty dahil nagamit lang din sila Kailangan pa rin natin talagang ipursige na itong mga mas malalaking tao, lalo na mga politiko na binigyan natin ng kapangyarihan, binigyan natin ng posisyon sa gobyerno, dapat ito talaga yung mga ma-pinpoint. Kaya sa mga kontraktor, alam ko hindi kayo kikilos ng kayo. Hindi kayo maglalakas loob na lokohin yung gobyerno na nagbibigay sa inyo ng trabaho unless meron kayong backer. So, lalong-lalo na kayong mga diskaya. Nakikita ninyo kung papaano kayo i-persecute. Wala naman kasi kayong ghost project Kaya hindi nyo masasabi na may mga connection kayo. Kasi dapat ito si Wawaw ang malaman kung sinong backer nito kasi mukhang sobrang tigas ng mukha nito Pero kayo mga diskaya, kung may nalalaman kayo, kayo mga kontraktor, kung may nalalaman kayo, total din naman, susugal na rin naman nila kayo, sabihin nyo, magsalita na kayo. Itanggapin nyo na yung offer ni Rodante Marcoleta na maging mga whistleblower. Ganun din naman, babagsak din naman ng mga kabuhayan nyo, fi-freeze din naman mga assets ninyo, mawawala din naman sa inyo yung rangya na meron kayo ngayon. Why not, gamitin nyo na sa tama. Witness protection program na lang kayo. Wala nga lang luho yun, pero kahit papaano, may nagawa kayong mabuti sa bayan nyo. Kahit na sa impyerno kayo mapunta. Di ba? Importante yun. So yung mga, isang panawagan pa natin doon sa mga nag-aakala na kaibigan nila si BBM, kaibigan nila si Romualdez, kaibigan nila itong mga congressman na to, tandaan ninyo. Yan ang legacy na iniwan nila sa Pilipinas. Itong 6 na taon nila, sigurado. Yung itraido rin, yung mga kaalyado nila, ilaglag bandang huli, isisihin sa lahat ng mga kapalpakan nila. Tingnan mo. Tawag dyan, tingnan mo si Claire Castro. Lahat sinisisi sa mga Duterte. Lahat puros Duterte. Pero lahat naman ng projects na maanomalya simula 2022 hanggang 2025.
Kaya yan magsilbing aral yan sa inyo mga bossy. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Please like, share, and subscribe to our channel para may silbi tayo sa bayan. Mabuhay kayo and I'll see you again next time. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala